The Butcher Blade That Pierces All Realms, Season 2. Sa pagsisimula ng chapter mga lord, sa halip na matakot sa nakita niya, si Ichuan ay naramdaman ang biglang pagdagsa ng ginhawa na napagtanto na ang goblin woman mula kanina ay talagang nagdala sa kanya diretsyo sa kanyang target. Gumawa siya ng mental note na pasalamatan ito ng maayos kapag nakalabas na siya sa lugar na ito. Hindi niya inasahan ang ganitong swerte sa gitna ng isang mapanganib na zone. Maingat niyang sinuri ang hayop sa harapan niya na napansin ang makapal at parang bato na armor na nakabalot sa katawan nito. Gumapang ng mas malapit, tinimbang niya ang kanyang mga opsyon. Alam niyang kung magising ang nilalang na ito, magiging panaginip na bangungot ito. Nagdesisyon siya na ang kanyang pinakamagandang tsansa ay isang solong, mapagpasyang strike upang patumbahin ito bago pa man ito mapagtanto na naroon siya. Habang lumalapit siya, binulong niya ang isang mock na paghingi ng tawad sa nilalang. Nagbiro siya na sa susunod nitong buhay, dapat pumili na lang ito na maging leon o buwaya sa halip na paghaluin ang dalawa, dahil ang hybrid form na ito ay ginawa itong madaling target. Isang madilim na biro sa isang tense na sandali, ngunit nanatiling ganap ang kanyang focus. Inabot ni Ichuan sa likuran niya upang bunutin ang kanyang armas, ngunit tumama ang kanyang kamay sa walang laman. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na ang kanyang kutsilyo ay nakabaon pa rin sa bangkay ng goblin na pinatay niya kanina. Sinumpa niya ang kanyang swerte at nagdesisyon na umatras at maghintay para sa mas magandang pagkakataon. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, gumalaw ang hayop. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mabibigat na eyelids, at ang kanyang mga pupils ay nakalock sa kanya ng may predatory intensity. Biglang, isang kumikinang na arrow ang humuni sa hangin, tumama sa ulo ng monster, ngunit tumalbog lamang ng walang pinsala sa kanyang reinforced scales. Lumitaw ang dalawang figure mula sa isang malapit na tunnel. Ang isa ay isang advanced archer na si Wong Yuan, na sumigaw ng may tagumpay na sa wakas ay natunton nila ang hayop. Sa tabi niya ay si Yu Zhao Wan, isang intermediate blesser, na agad na napansin na may ibang tao na sa clearing. Ang monster, na ngayon ay lubusang galit, ay nagsimulang magwala. Naramdaman ni Ichuan ang spike ng adrenaline at mabilis na umatras. Habang umungol ang nilalang, siya ay napangiwi, halos masuka sa napakalakas na amoy ng kanyang hininga. Sinusubukang pababain ang sitwasyon sa hayop, sumigaw si Ichuan na hindi siya ang bumaril dito, na desperadong itinuro ang dalawang bagong dating sa likuran niya. Sa isang iglap, tumalon pasulong sina Wong Yuan at Yu Zhao Wan na kumuha ng posisyon diretsyo sa tabi niya. Tinitigan siya ni Wong Yuan ng si Delong at tinanong kung maaari ba niyang umatras at iwan sa kanila ang giant armored crocodile lion. Nagulat si Ichuan at tinanong kung bakit niya dapat gawin yon. Ipinaliwanag ni Wong Yuan na batay sa itsura ni Ichuan, hindi ito mukhang combat type class. Pagkatapos ay tinanong niya ang pangalan ng binata. Walang pag-aalinlangan, ipinakilala ni Ichuan ang sarili, na simpleng sinabi na siya ay isang pig butcher. Nagkatinginan ang dalawa sa purong pagtataka, na sinundan ng malakas at mapang-asar na tawa ni Wong Yuan. Ipinagmalaki niya na sila ay professional hunters, at ang pagpatay sa mutated beasts tulad nito ay hindi trabaho para sa life-type profession tulad ng butchery. Hindi gaanong nakuha ni Ichuan ang insulto. Sumagot siya ng malakas na tinatanong kung bakit sila nakikialam at iginiit na sinumang pumatay sa hayop ay may karapatan sa lot. Nagkatinginan ang dalawang hunters sa pagkalito bago tinanong ni Wong Yuan kung nagbibiro siya. Tumawa siya at tinanong kung may kahit kaunting ideya ba si Ichuan kung gaano kalakas ang monster sa harapan nila. Mukhang nairita ang monster sa katotohanang ito ay binabaliwala. Sa isang bigla at nakakabingi na ungol, sumugod ito sa grupo, na nagpilit sa kanilang lahat na magkalat upang maiwasan ang unang strike. Habang nasa ere, mabilis na naglagay si Wong Yuan ng 3 arrow. Sa isang blur ng galaw, inilabas niya ito, ngunit tulad ng dati, ang mga projectile ay tumalbog lamang sa rugged hide ng hayop. Nakikita ang panganib, sumigaw siya kay Ichuan na umatras, na binabalaan na hindi niya ito mapoprotektahan kung mananatili itong masyadong malapit. Pagkatapos ay ibinalik ni Wong Yuan ang kanyang focus sa nilalang, na ang boses ay puno ng kumpiyansa. Binanggit niya na mukhang masyadong mayabang ang hayop, na parang iniisip nitong siya ay walang kakayahan. Kumukuha siya ng bagong arrow at dahan-dahang inilagay ito sa kanyang bowstring, na binubulong na ang monster ay walang ideya kung gaano karami ang pagsisikap nilang ginugol upang ito ay matunton.
Habang muling sumugod ang hayop, sinalihan ni Wang Yuan si Yu Zhaowan na sumisigaw na oras na. Nanatili sa kanyang lugar ang babae, na ang kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng matinding asul na enerhiya. Umikot ang kapangyarihan sa paligid niya hanggang sa na-activate niya ang Light Moon Blessing, isang skill na dinisenyo upang lubusang palakasin ang offensive power ng kanyang mga kasama. Sa sandaling magkabisa ang skill, ang buong katawan ni Wang Yuan ay nagsimulang kumikinang. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa lightning-like energy na bumalot sa kanya, na dumadaloy diretsyo sa kanyang araw. Nararamdaman ang malaking surge sa lakas, inilabas niya ang shot sa sandaling dumating ang monster sa kanila. Gayunpaman, bago pa tumusok ang araw sa kanyang mukha, reflexively na itinaas ng nilalang ang kanyang cloud hand upang harangin ito. Gayunpaman, ang sheer force ng enerhiya ay pumunit sa kanyang kamay at tumama sa kanyang ulo. Itinulak pabalik ang monster, nakitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mga mata habang ito ay natigilan sa impact. Nag-click ang dila ni Wang Yuan sa frustration. Ipinagmalaki niya na kung hindi nakaharang ang hayop sa huling segundo, ang isang araw na yon ay tatapos na sa trabaho. Mula sa gilid, bahagyang pumalakpak si Ichuan at kalmadong pinuri ang kanilang teamwork. Nanatiling mayabang ang tono ni Wang Yuan habang tinatanong si Ichuan kung sa wakas ay napagtanto na niya ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng isang life-type class at ng isang professional combatant. Walang pagkakataon si Ichuan na sumagot habang ang crocodile lion ay naglabas ng isa pang nakakabingi na unggol. Sa isang iglap, inikot ng hayop ang kanyang napakalaking buntot sa isang sweeping strike. Mabilis na tumugon, pinagsama ni Wang Yuan ang kanyang mga kamay upang i-activate ang Flash Blessing, isang skill na nagpapataas ng kanyang movement speed ng 100% sa loob ng 1 minuto. Salamat sa biglang pagdagsa ng bilis, nagawa nilang tumalon papalayo sa sandaling tumama ang buntot sa lupa kung saan sila nakatayo ilang segundo na ang nakalipas. Habang tumataas ang tensyon, sumigaw si Wang Yuan kay Yu Xiaowan na tinatanong kung gaano pa katagal bago niya muling makast ang Light Moon Blessing. Sumagot ito na kailangan niya ng humigit kumulang 1 minuto pa para sa cooldown. Kumunot ang noo ni Wang Yuan. Iniisip niya ng malakas kung kakayanin ba nila yon. Muling lumalapit ang crocodile lion at nararamdaman niya ang nakamamatay na banta sa likod ng bawat hakbang nito. Ipinaliwanag niya na nang walang Light Moon Blessing, halos imposibleng tumagos ang kanilang standard attacks sa makapal na armor ng monster. Kitang-kita na ang laban ay malapit ng maging mas malupit habang naghihintay sila na ma-reset ang kanyang support skill. Dito nagtatapos ang kabanata. Mag-ingat sa aming mga susunod na upload. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, at i-click ang notification bell upang laging updated kayo sa aming mga susunod na video. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!